So, eto na. Nako, patay ka dyan. Bakit? So, pagbisita mga ka-eksena, dito po natin mapagko-connect-connect lahat. At lahat din ng mga sinabi ko at duda natin noon pa man sa paglabas ni Orly Gutesa na talagang swak na swak itong si Marcoleta at itong si Defensor. Diba? Bakit? So, dito po inilabas na. Oo. Yung pagbisita ni Orly Gutesa sa opisina mismo nito ni Bulldog. Ni Marcoleta. Huling-huli at sa pool sa CCTV. Walang kawala. Ay, ka naman, ipipake newsin ba natin yan eh. Hindi man tayo ganun. Ayan o. Oh, sige, tira. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Naalala nyo yan? Oh. Kabit-kabit yan. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Diba? Oh. Diba? Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate Building. 8:27 a.m. Ang Blue Ribbon Committee, hapon na yun eh. Mga alas 2 yata, ganun. Alas 2 ba? Oo. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Wow! Makalipas ang 1 minuto, bumaba si Gutesa sa 5th floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Di ba? Oh. Hi Direk, what time na sa Pinas? More powers. Alas 3 na madaling araw. Kaya pagtapos ko nito, bibili na lang ako ng pandesal. Oh, pagpapandesal na kayo. Patay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. Meron na kaagad assistant si Gutesa galing sa opisina ni Marcoleta. Talagang binibaby niyo si Gutesa that time Oh. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula Sabi ni Paul de la Cruz, buti hindi daw naisipan ni Marcoleta na ipabura. Wala siyang karapatang ipabura yan. At syempre, hindi niya rin naman ini-expect na tatalembong na to si Orly Gutesa. Kaya nga mga kababayan ko, kung mapapansin nyo, ang palabas nila nung hindi na lumabas si Orly Gutesa, kesyo daw nakila Martin Romualdez daw, na kesyo kapit-kapit na daw, kesyo, di ba? Hindi daw nila makita. Pautot lang nila na hindi nila makita yun para isipin ng tao na, di ba? Kaya halimbawa, tulad nga nito, bumawi na. So yung naratibo nila na hindi makita at baka kinausap na ng iba, para hindi sila mapagbintangan kaagad dyan. Halata naman from the start, scripted talaga yung salaysay ni Orly Gutesa. Sarili mong salaysay, hirap na hirap ka eh. Diba? Oh, may umiiyak na baby sa BG. Si Siopaw yun. Oh. sa DPWH Project Kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week. Ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez.
Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Nako. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Teksay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Ang galing ni Marcoleta mag-ayos no? Kaya nga, di ba? Oh, sundin mo lang yung binabasa. Huwag kang tumalon mamadali ka eh. Ulitin mo, paragraph 20. Bilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko maintindihan. Na galit si Marcoleta kay kay Martin Romualdez. Ano kaya meron? Nagtataka lang ako, talagang mainit si Marcoleta doon, no? Napansin niyo ba 'yun? Kahit hindi pa siya nakukulong, kahit wala pa tong init na init sila kay kay Martin Romualdez. Bakit kaya? Oh. Sa bahay nito, sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ng affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo. Ayun! Connected talaga no? Kaya ganun na lamang Kaya gano'n na lamang mga ka-eksena, yung pagkahayok ni Marcoleta na ipagdikdikan yung patungkol sa notaryo. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, pinanumpaan niya yung sinabi niya ngayon dito. Diba? Sinabi, talagang pinaglalaban niya sa programa niya sa Ganang Chismisan, diba? Na lahat ng mga notaryo na yan ay tinakot pa nga ni Marcoleta diba? Binuli pa nga ni Marcoleta yung notaryo, kuno-kuno na yan Oh. Yun naman pala, siya pala nag-utos. Kaya pala, ganun pala yung pagdepensa niya dun sa okay na notaryo na yan, okay na yan, di ba? Huling-huli ka dito. Pilo ka. Oh. At dumalo sa Senate hearing kinabukasan, isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Ito po shoutout po sa mga kapatid natin dyan sa iglesia. Ano ho kayang masasabi ho ninyo rito? Di ba? Biruin nyo senador nyo. Ha? Tapos ganito ho, may plunder pang kaso. Tapos ganito pa ho yung lumabas. Hindi ba kayo na dyan? Dapat yung tinitiwalag nyo na yan Boom! Tsaka papaniwalaan nyo pa yung putang ina si Marcoleta? Sinungaling nga Di ba bawal po sa inyo sinungaling? Oh. Pagdating ng Oy, wait lang. Ha? Belated happy birthday kay Agbing Eufronio Jr. Ayan, belated happy birthday Pasensya na Oo, umaga na ako nag-live. Tuloy natin. sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Nako! Di ba? Shh! Hoy! Tulog ka na! Grabe. No? Grabe, no? Grabing kasamaan nito ni Marcoleta,
Sa bagay, hindi mo na makakaila. Mukha pa lang, masama na eh. Di ba? Hindi tayo magtataka, masama ugali eh. Parang hindi magiging masama ugali eh. Sa mukha pa lang. Sa mukha makikita kung gaano kasama. Napakanta tuloy ako. Kailangan pa bang siya ay tanungin? Kung mabuti ba o masama ang pagmumukha ay masama talaga. Kaya makikita mukha niyang masama. Kailangan pa bang siya ay tanungin? Paglukot at kunot ng mukha din. Di ba? Joke lang po yun. Oo. Di ba? Tuloy tayo. Di ba? Ano daw? Direk, uwi ako October, B-Day month mo. Ano po yan? 3 box na yan. Boom! Gift ba yan? Tuloy tayo ha. Ayon sa mga kapatid Central, naging aktibo si Kapits noong panahon ng ginawa ang PH Arena, which is kay Diggs. Boom! Bakit ba? Ano masama sa sinabi ko? Di ba may nag-comment, kasamaan daw. Sabi, nakita ko naman, sa mukha naman talaga makikita, mukha pa lang, masama na eh. Ang alin? Masama ang loob. Kayo naman? Sige, hindi na ako kakanta. Minsan lang ako makaisip eh. Tuloy tayo. Ng September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Nako po! Binigay yung number ni former commissioner, COMELEC Commissioner Guanzon? Bakit? Bakit binigay? Ano meron? Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Mari namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Hindi naman sinabing mag-abogado kay. Dito pa lang huling-huli mo na yung pagsisinungaling nitong Guanzon na to eh. O itong si Buangson eh. 'Di ba? Paano direct? Ulitin ko ang sabi, aayusin. Lapit na gusto mo, B-Day mo. House and lot. Joke lang. Anything special that came from you, it's special. Ganun. Ito, pakinggan nyo ulitin ko Hindi, halatang-halata mo na huling-huli dito si Guanzon sa pagsisinungaling niya Kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Para ayusin ang ibang detalye sa kanyang affidavit o kanyang testimonya. Hindi sinabing mag-abogado ka. 'Di ba? Kasi hindi talaga pwedeng maging abogado si Rowena Guanzon kesyo siya pa ay in practice or hindi. Dahil ma-obvious sila lalo pag yan ang lumabas na abogado. Gets nyo? Ano kami, tanga? Kayo lang yan. Nasaan ba yung tubo? Diba? Ano sabi ni Guanzon dito? Defensive, diba? Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Mari namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Hindi naman eh. Inindigan niya sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys. Si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ginamit ng ombudsman against Romualdez. Sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? Ito talaga mga kababayan ko, hindi ko talaga matanggap at maintindihan yung mga utak ng ganitong klaseng mga tao eh. 'Di ba?
tayo nga, sinasabi nga natin, hindi nga natin gusto si Martin. Ayaw natin kay Martin. Pero, ang problema, paano nyo papapakulong yung tao kung wala naman kayo mapakitang ebidensya? Di ba napakadali lang na maintindihin? Kung may ebidensyang malakas yan dati pa at yung mga sinasabi ng mga punyetang mga 18 mga maleta boys, noon pa sana, puro nga lang sila preskon. Hindi ba't napakadali kung may ebidensya ka, isampa mo kagad yung kaso? Di ba? Anong ginawa nila? Mali-mali nga, may pagbawi nga, may pag-imbento nga Loren Legarda, Mark Villarda, wala daw binigay, may binigay daw tapos biglang binawi. Mali lang daw sila. Tapos Sharon Cuneta, Kiko Panghilinan. 'Di ba? Mali-mali yung kanilang script, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pakulong nyo, pahuli nyo si Martin Romualdez oras-oras kahit ano pa tag dito hanggang gusto ninyo. Ang problema, ba't hindi nyo pa rin nagagawa hanggang ngayon? Isa lang ang dahilan. Wala kayong ebidensya. Boom! 'Di ba? Paano gaga? Tas bumaligtad pa yung mga nagtuturo na talagang may script talaga. May nagturo. O paano gagawin natin? Diba? O. Tatanga? Di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Kung ako ang ombudsman, with due respect to Ombudsman Remulla, I would do that. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbalik Tapos ang nakakatawa pa dito kay Buangson, kapag ka binabanata na siya, kapag ka naiipit na siya o nakikipag-away siya, ang nilalabas niyang panangga, yung PWD siya. Boom! ang pangit nung ganun may mga ganung klaseng PWD na ang lakas halimbawa nga maghamon, makipag-away, tas pagpapatulan mo, ay papansangga sa'yo, PWD ako. Diba? Oh. ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na humadlang dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hop! Hindi pa tayo tapos dyan mga kaiksena. May karoktong pa yan. So dito napakita na natin yung sinasabing CCTV na kumukonekta sa lahat ng mga nangyari at paglabas ni Orly Gutesa. Maliwanag tayo dyan. Ito ang kasunod. O, type action muna para sa mga hindi pa nakakapag-like. Ano kasunod, Direk? Ito na. O.